You receive HP Pavilion gaming laptop flickering problem. Napapansin nyo, gumagalaw-galaw ang screen niya. Kadalasan sa mga matataas na refresh rate nangyayari to. Common to sa mga Nitro or sa mga ganitong unit, Legion, basta mga high specs or high unit. Ayan, simulan natin na siya. Tanggalin lang natin lahat ng screw sa ilalim. Balisan na natin para wala naman mga hidden screw yan. So, tanggalin nyo lang lahat ng nakikita nyo sa ilalim. Ako lang ginagamit ko para hindi ko susugatan yung casing. Pero kung hindi pa kayo sanay sa ko, pwede ko yung gumamit ng plunger. Ayan. Kaya natin binubuksan yan para tanggalin natin yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan natin i-disconnect ang battery. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Especially sa mga ganitong units. Kailangan walang power or walang charger na nakasaksak sa kanya. Walang baterya. Madali pong masira ang mga PCH nito. Konting pagkakamali mo lang. Bali yun lang battery, and then tuklapin lang natin yung frame dahan-dahan. Yung frame nito may adhesive rin sa front, no? Kung magda-diagnose lang kayo ng unit na to, kung diagnose lang, explain niya na sa may-ari na pwedeng mabasag to kasi sobrang dikit ng adhesive nito. Sobrang dikit ng adhesive. Pwedeng abutin sa inyo kung magda-diagnose lang kayo, no? Huwag niyo nang sabihin niyo na pwedeng mabasag. Yan. Yung ilalim niyan, sobrang dikit niyan. Yan. Hindi mo talaga may perfect. Pagka umangat lang talaga yung pinaka-glass niya, wala na. Basag na yan automatic. Kung napapansin nyo, pinorward ko na kasi sobrang natagalan ako dyan dahil sobrang dikit. Ayan. Tandahanin nyo lang na huwag nyo matamaan yung mga flex cable or kung kahit anong mga cable dyan sa ilalim. Ayan. Tanggal na siya. Kung mapapansin nyo, medyo nabasag-basag na yung parang glass niya. Wala na talaga tayong magagawa ron. Kaya kung magda-diagnose lang kayo ng ganitong unit, tatandaan nyo, wag. Kasi posibleng mabasag talaga. Yan. Tanggalin lang natin yung mga adhesive. Adhesive niya nasa dalawang sulok. Left and right, nasa ilalim lang. So yan. Hilain lang natin yan sa maubos. Dahan-dahan lang kasi pag naputol yan, mahihirapan na tayong tanggalin yan. Dahan-dahan lang. Baling mabagal. Basta ang importante, matanggal natin na maayos. Sunod natin yung kabila. So, pag tapos na, tanggalin na natin yan. Madali na natin makukuha yan. Importante matanggal natin to. Pinaka-tape niya. Itong unit na to walang lock. So, dapat doble ingat kayo pag magkakabit. Pagka nakita nyo, tip lang, pag nakita nyo ang LVDS cable walang lock,
lagyan nyo kagad ng masking tape. Huwag kayong magtitiwala na ikakabit and then ititest. May possibility na tumabingi or matanggal sa pagkakakonect. Mas malaking problema. So sa unit na to, walang lock. Ang ginagawa namin, 15.6 Full HD pala ito na 144 Hz yung screen. Okay? 40 pins po siya. At ganito, walang lock, nilalagyan po namin ng tape yan. Pinaka-importante sa amin, tape. Masking tape. Para hindi siya magkagalaw. Yan. Double check nyo kung nakaayos ba ng kabit. Lagi nyo tatandaan. Dapat hindi nakatabingi. Nakasiksik na maayos. Nakasuksok na maayos. Para iwas problema mga boss. Iwas problema. Ganyan, lagyan nyo ng masking tape na yan. Para hindi na siya maggagalaw-galaw. Kung medyo nakukontihan kayo, dagdagan nyo sa akin kasi medyo okay na yan. So, hindi na lang. Double check pa ulit. Kung talaga nakasaksak, mahirap na. Baka sa atin abutin. Medyo mahal ang unit. Then, test na natin. Ganun lang. Pag-test nyan. Si HP nga pala, no? Huwag kayong matatakot o matataka bakit sobrang tagal mag-boot. Pagka ganito normally galing sa pagkakatanggal sa baterya, matagal mag-display tong unit na to, si HP kadalasan. O ganyan, pag kinabit natin yung battery nyan, turn on lang natin. Para siya nagre-reset ng bias kasi. Okay. Turn on. Yan. Pag nag-turn on, antay ng konti, hindi kaagad magdi-display yan. Magpapatay, hindi pa yan kadalasan. Yan. Lalabas dyan, may lalabas dyan eh. Sobrang tagal. Huwag kayong matakot, relax lang. Pag lumabas na yan, okay na yan. Press enter lang. And then magre-restart na ulit dyan. Hintayin nyo lang pumasok sa Windows. And then, saka nyo i-shutdown. Pagka ganyan, madali na lang assemble niya. Kaya lang mga boss.
Yan, lagyan natin ng dalawang adhesive sa dalawang dulo para hindi siya pababa. Hindi bumababa yung screen. Para maiwasan yung pagbaba. Testing pa natin para sigurado tayo na working unit. After nyan, pwede natin ibalik yung frame. Ngayon, pwede natin ibalik yung frame. Hindi ko na nilagyan ng mga adhesive para in case na may karoon ng problema, hindi na tayo mahirapan tanggalin. Ang importanteng lagyan ng adhesive yun sa ilalim kasi baka mamaya bumuka. Lagyan lang natin ng konti. Konti lang. Yan. Yan, test. Perfect. Ganyan lang mga boss.